Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-onliners. Ngayong araw pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo pwedeng gumawa ng resolution kapag hindi tayo naka-receive ng PIN from GCash sa ating mga TV box load gaya ni GPinoy, GSAT, Signal, and Satellite. First step na gagawin natin, mag-aantay tayo ng 5 minutes from the time na nag-purchase tayo ng load. For example, nag-purchase tayo ng load ng 10 AM hanggang 10:10 or 10:05, mag-aantay muna tayo hanggang sa may ipapadala si GCash na PIN. Kasi minsan nadidelay lang talaga yung pagpapadala niya ng PIN. So kapag wala pa rin after 10 to 5 minutes, punta tayo sa help center. Click natin ang chat with Gigi. Ayan. And then dito, so ang ilalagay ko lang dito, I have a problem and my load transaction. And then isisend lang natin kay Gigi. And then syempre, kailangan kapag na pumunta tayo dito is meron tayong kopya lahat ng ating mga load na hindi dumating yung PIN. So what I mean is ikakopy natin yung ating mga transaction, okay? Kasi magagamit natin yan mamaya. So ngayon i-click natin yung buy load via GCash. Ayan, kasi may ilalagay na option na naman dyan si Gigi. And then kapag na-click mo na, dito tayo sa may pinakailalim. Sa may did not receive load. Ayan. Click natin yung dito sa click here to ask for more. Ayan. Diba ganito yung lalabas? So, dyan makikita na natin yung submit a ticket. So, swipe up and then automatic yung email, yung pangalan natin na nasa GCash, and then yung phone number natin, automatic na talaga yan na malalagay dyan. And then, dito sa ilalim, dito naman yung load product kung saan hindi tayo naka-receive ng PIN. So, eto na. Sa load, syempre pipiliin natin yung non-telco. And then, type of load, pipiliin natin pay TV. And then, under ni pay TV, kung signal yung choices natin kapag hindi tayo naka-receive ng PIN, okay? I-click natin si signal. And then, kapag naman na satellite, so syempre, meron din ditong satellite. So, i-click natin yung satellite load. Kapag naman na GPinoy or GSAT, ayan, meron ding choices dito. Hanapin nyo lang. So, depende kung anong load yung hindi nyo na-receive yung PIN. And then, ito ay example lamang. Kung nakapili na kayo, so ilalagay nyo na. So, yung atin is Signal prepaid load. Tapos, dito naman sa ilalim yung payment, syempre load inside the GCash app yung gagamitin natin. Next is yung GCash reference number. So, saan ba natin pwedeng makita itong GCash reference number? Punta lang kayo sa inyong mga GCash app and then i-click nyo yung transaction na nasa ilalim and then i-view nyo lang dyan and then puntahan nyo yung buy load ng Signal, Satellite, GPinoy, GSAT na hindi kayo naka-receive ng PIN and then open nyo yung transaction details. And then, ayan na, makikita nyo na yung reference number dyan. And then, after that, kokopyahin nyo lamang yung reference number na andyan. Pagkatapos, ipipaste nyo lamang dito sa GCash reference number kung saan tayo magsasubmit a ticket. So, yun lang yung gagawin yung mga ka-onliners, okay? And then, after nun, screenshot nyo kasi gagamitin natin yon para naman dito sa pinakailalim. So, dito, after na reference, magkano yung amount? So, lagay natin yung amount, 200. And any amount ng load purchase nyo. And then, yung date. So, ilagay natin, for example, January 23. Ayan. And then, dito naman sa kindly provide all the details. So, ilalagay natin dito kung ano yung ating gustong sabihin or nangyari. So, ilalagay ko dito, I purchase Signal load 200. After 10 minutes, I don't receive any PIN. So, please look for my concern. Ayan. So, yan lang yung ilalagay natin dito mga ka-onliners. So, dapat specific. Lagyan natin kung anong load transaction para naman madaling ma-identify ng mga agent ni GCash yung ating mga concern. So, after that, mga ka-onliners, i-review nyo lahat ng pinanglalagay nyo dyan kung tama ba lahat. Okay? So, after na malagay mo na lahat, and then after na makapagsulat ka na dito sa kindly provide all the details,
Ayan. So, punta tayo dito sa may ilalim. 'Di ba? Nag-screenshot tayo kanina ng ating load transaction. So, dito, syempre, yung load transaction natin kanina na doon sa transaction sa may GCash app natin. So, i-upload natin dito. So, dito, i-check lang natin yung lahat ng box. And then, dito naman, sa may attachment, yun yung in-screenshot natin kanina na kung saan kinuha natin yung reference number. So, yun yung i-attach natin dito para magpapatibay talaga na nag-purchase tayo ng ating mga load. So, dapat meron tayong screenshot. Ayan. So, after na malagay na natin dito, ayan, i-click natin yung submit. And then, pag na-submit na, so, minsan, tumatagal siya talaga ng 30 minutes to 1 hour before magpapadala si GCash ng panibagong PIN. So, in my case, medyo may katagalan lang pagdating sa GSAT load kasi na-receive ko yung GSAT load na request another PIN ko mga 7 hours talaga. Pero naman sa Signal and Satellite, it's thankful talaga ako na minsan 30 minutes, wala pang 1 hour, nagpapadala na sila ulit ng panibagong PIN. So, yun lang. Sundan nyo lang yung step by step natin and sana'y natulungan ko kayo and see you around sa next pa nating mga video, mga ka-onliners. Bye for now!